Okay, naputol po tayo. So, it's our first time. So, praise the Lord. At ang awitin pong yun ay sa'yo lang kami aasa, Panginoon. No? Magandang umasa tayo lagi kay Lord, mga kapatid. No? At sa aking mga kapamilya, mga family ko sa Philippines, everywhere, wherever you are, I pray that you are well today. Sa mga kaibigan, mga kapatid kay Jesus, at sa mga first-timer, if you maybe first time mo mapakinggan ito, dalahin kang magkaroon ng kapayapaan, no? Even as we read this Word of God today. Okay, ako po si Pastor Jun. I'm here in Japan and working just like you, also having experience yung na-experience ninyo. But still, believing na ang Panginoon ang siya mag-iingat sa atin lagi. Okay, so please listen to the Word of God and we'll start by praying first. Okay, let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito, Lord, at dalayan ko na pagpalain mo ang iyong mga salita na aming pag-aaralan sa araw na ito. We ask you, Heavenly Father, na dalayan ko na ang purpose nito ay makilala ka nila at pagpalain mo ang iyong mga anak sa oras na ito, O Lord. I pray na bigyan mo ako ng liwanag at ng karunungan upang sila rin na nakikinig, Panginoon, ay huwag masayang ang kanilang oras sa pakikinig, kundi pagpalain sila. Especially, mayroon bang bago rito, Lord, na nakikinig? Ang dalahin ko, Lord, magkaroon siya ng kapayapaan at huwag masayang yung time niya. At sa pag-aaral pa lang namin, Lord, ay kausapin mo na siya at maging blessing ang masalang ito sa kanya. Thank you, Lord. Amen. Pinupuri kita at pinapasalamatan sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Hesus, ng aming panalangin. Amen. 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 Medyo English po ang aking babasahin sa Bible sa Luke chapter 19. I will share about the life ni Zacchaeus. Ito ay buhay ni Zacchaeus na isang tao na tingin niya sa kanyang buhay ay ayun na lang, paikot-ikot ang kanyang buhay, paulit-ulit ang routine ng kanyang buhay. Tapos halos marahil sabi niya, ito na lang ba yung buhay ko? Paulit-ulit na lang, paikot-ikot na lang. And one day, narinig niya ang tungkol kay Jesus. Si Zacchaeus, isa siyang tao na prominente sa Israel. Prominente dahil kilalang kilala siya dahil siya ay isang leader siya ng mga tax collector. No? Tax collector. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, siya ay BIR. Chief. No? Chief siya ng BIR sa Pilipinas, sa Israel. At itong taong ito ay nabuhay ng may pera, mayaman, at kompleto siya. Ngunit, sa parte ng buhay niya, nakita niya na may kulang pa rin. May kulang pa rin. Naghahanap siya. At ito yung time naman na yung kanyang lugar na tinatawag na Jericho ay matataon na dadaan doon ang Panginoong Hesus. At sa time na ito, ang Panginoong Hesus kilalang kilala na siya. Kilala siya na siya yung nagmamahal sa lahat ng tao. Yung may sakit, pinapagaling niya. Yung may karamdaman, gumagaling. Yung patay, binubuhay ng Panginoon. At dito rin sa Jericho na ito, si Bartimaeus, yung isang bulag, pinagaling ng Panginoon. At balitang-balita sa lugar na to. At nung panahon na ito, marahil na balitaan ni Zacchaeus tungkol kay Jesus. Na si Jesus, wala siyang tinatanggihan. Si Mateo, isa ring tax collector yon, ay nakakilala sa Panginoon at sumunod kay Lord. Kaya, very intriguing para sa kanya si Jesus. Very intriguing. Sino ba tong Jesus na to? Ano bang meron sa kanya? At bakit kaya nagpupuntahan yung mga tao sa kanya? Gumagawa siya ng miracle at yung kahit sinong tao lumalapit sa kanya. At yun po ang gusto kong malaman ninyo sa oras na ito, no? Tungkol kay Zacchaeus. Babasahin ko po ito ay nasa Bible sa Lucas chapter 19 verse 1 hanggang 10. So babasahin ko muna siya. At kung may Bible kayo, sundan po ninyo. Kung wala naman, pakinggan nyo lang. Sa verse 19, sabi niya rito, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon na ang pangalan niya ay Zacchaeus. Isang pinuno na maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, dahil yung time na yon, ang Panginoong Jesus, marami ng tao talaga sumusunod sa Kanya. Hindi niya makita dahil siya'y pandak. Dahil maliit si Zacchaeus,
hindi niya makita si Jesus. At ang dami nakapaligid kay Lord. Bagamat gustong-gusto niyang makita si Jesus, hindi pwede dahil maliit siya. At sa 4, babasahin ko, kaya't patakbo siyang nauna sa daraanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Ito po isang puno na matigas at marami siyang branches, marami siyang sanga, kaya kung ito ay capable na mahawakan siya, kaya uunahan niya. Dahil nakita niya marahil ang Panginoon Jesus dadaan sa lugar na yon, uunahan niya, kaya tumakbo siya. Kaya sabi niya rito, kaya't patakbo niyang nauna sa daraanan ni Jesus at tumakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. At sa verse 6 sabi niya, nagmamadaling bumaba si Sakeo. Tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po lahat sa mahirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan dumating ngayon sa sambayanang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Gusto ko po makita ninyo ang senaryo na ito dahil si Sakeo po ay tinatawag sa Israel na outcast. Ibig sabihin, hindi pinapansin na tao. Kung mayroon kang pinakahuling kasama sa mundo na katabi, para bang si Sakeo ang gugustuhin ko, si Sakeo yun. Ayaw mo siyang katabi. Kumbaga sa kung may magtatayo ka rin lang ng bahay, yung malayo sa kanya. Outcast si Sakeo dahil siya ay isang tax collector. At hindi rin siya tax collector, siya ay chief. Chief. Kumbaga sa Pilipinas, BIR siya. BIR chief siya. At yung time na ito ng mga Israelita, pag ikaw ay chief tax collector, ibig sabihin, ikaw ay, tawag dito, hari ka ng kung ang isang collector sa panahon nila ay tinatagurian nilang magnanakaw, makasalanan, collaborator, kasi iyan talaga ang paningin nila sa mga tax collector, no? Kasi kung para po maunawaan ninyo ito, ang Israel kasi, ito ay sinasakop ng Roman Empire nung panahon na ito, o Imperyo ng Romano. At alam natin na sa Imperyo ng Romano, doon pinanganak ang ating Panginoon. At yung time na ito, na Roman Empire, dahil ang may-ari ng Israel noon ay pinamumunuan niya ni Gobernador Pilato. Ninyo, no? At sila ay nagtatalaga sila ng mga mangungulikta ng buwis. At ang ginagamit nila mga Israelita rin para makulikta sila ng buwis. At yung mga nangungulikta rin, kinainis ng mga kapwa nila. Kasi una, yung kumukup sa kanila, tinutulungan nila. Kaya kinakainisan talaga ng mga Israelita ang mga kolektor nito. Ang tawag sa kanila mga sinners, mga kotong. Kaya kung sa atin sa Pilipinas, parang tingin, mga, alam mo na, yung letter B, di ba? Ayaw na ata nyo, pag nakita mong ganun, ay, ano yan, no? Letter B yan. May masamang intention yan. Malaki ang tiyan yan. Parang ganun. So yun ang tingin sa mga tax collector sa Israel. At si Sakeo ay hindi siya tax collector lang, no? Siya ay boss ng mga tax collector. Commissioner. Kaya mayaman talaga siya. Mayaman na mayaman. Saan nanggaling kayamanan niya? Ay alam niyo na kung saan nanggaling niya. So ito siya. Ngayon, marahil, nagkaipon na siya ng maraming pera. Marami siyang nakulimbat, marahil sa kautakan niya. Ngunit, nung naipon niya na lahat yun, something missing sa kanyang buhay. Nasa kanya lahat, parang may kulang pa rin. May bahay siya, kompleto, kulang pa rin. At isang araw, marahil, hindi natin alam, marahil napakinggan, narinig niya tungkol kay Jesus. Itong si Jesus, na kahit ang mga tax collector, katulad niya, ay nagiging lumalapit kay Lord at tinatanggap niya. Nakaka-intriga nga naman. At hindi lang yon. Nabalitaan niya marahil na si Jesus, isang napakabuting tao,
bagamat siya ay Diyos, tao siya na nabuhay sa mundong ito, ay nagmamahal ng kahit sino. Sabi nila, si Jesus, kaibigan ng mga makasalanan yan. Kaya marahil naulinigan niya yun. Narinig niya. Di ba kung minsan pagtingin mo, lahat ng tao nire-reject ka kahit sino na lang may pagkaibigan sa iyo. Payag ka na, di ba? Ganun siya talaga yun. Naghanap siya ng isang tao na nakakaunawa sa puso ko. Kahit na paano, kahit ganito lang ako, marahil yun na talaga ang pinag-umpisahan ko. Pero pwede bang may chance din naman ako basta bigyan ako ng chance. So, narinig niya tungkol kay Jesus. Maraming sumusunod sa kanya. Pati yung mga patutot, mga makasalanan na tinatawag, sumusunod lahat sa kanya. Nagiging tagasunod ni Jesus. Kaya na-intriga siya doon. At nung time na yun, nabalitaan niya si Jesus, dadaan mismo doon sa Jericho na yun. Sa pwesto niya, sa lugar niya. Kaya ito yung kanyang ginawa, sabi niya. Nung mayroong sa lugar ng Jericho, mayroong isang tao doon ang pangalan niya ay si Zaccheo. Pinuno siya ng maniningil. At nung mabalitaan yung dadaan si Jesus, sinikap niya na makita niya si Jesus. Sinikap niya. Talagang sa dami ng tao nakapaligid kay Lord. Kung kayo po siguro nakakita na po kayo ng isang eleksyon, di ba? Yung leader, pag siya'y tawag dito, mga ngampanya, di ba? Daming tao doon. Paano makukuha yung attention doon? Di ba? Paano ka makakalapit doon? Hindi ka talaga makakalapit. So si Zaccheo, yung time na yon ay napapaligiran ng maraming tao kay si Lord dahil maraming gustong gumaling. Sikat na si Lord dahil sa Jericho mismo, pinagaling niya yung bulag. Kung malala si Bartimeo, ay sa Jericho yon. At talagang kilalang kilala na si Jesus. Kaya sabi niya, itatry ko. Total, minsan lang naman to. Sige, nakita, doy, ang daming tao. Si Jesus yata yun. Jesus. Pangalan niya binabanggit. Kaya ang ginawa ni Zaccheo, nung makita niyang dadan si Jesus, yung daraanan mismo ni Lord, dali-dali siyang tumakbo doon. Inunahan niya. Medyo maliit tong si Zaccheo eh. Mababa lang. No? Baba siya. Takbo siya. Tumakbo siya. Sabi niya, daming tao. Tumatawag siya na gano'n. Hindi niya pa rin makita si Lord. Kaya takbo siya. Nakakita siya ng puno ng sikamoro. Umakit siya doon. Ayun, nakakita ko na si Jesus. Ayun, palapit siya rito. Ayun, naglalakad siya. So, marahil nagmamadali siya, umakyat doon sa puno, at pag-akyat niya doon, wow! So, kasi ito pala si Jesus. Matangkad din. Marahil yun ang ano niya. Ito pala yung sinusundan ng napakaraming tao. Ano kayang meron nito? Marahil yun ang kanyang nasa puso, no? At tingnan niyo yung pagkabanggit dito, no? Sabi niya, kaya't patakbo siyang nauna sa daraanan ni Jesus at umaksat sa sikamoro. Tingnan niyo, habang naglalakad si Jesus, si Zaccheo, nakadungaw siya doon sa puno. Pagdating doon ni Jesus, sa dami ng nakapaligid, alam niyo nangyari, sabi ng verse 5, dito, pagtapat ni Jesus sa lugar na yon, yung mismong puno na nandoon siya, tumingala si Jesus. Ang dami-daming tao nakapaligid. Tumingala si Lord. Sabi niya ganito, Zaccheo! Tinawag niya si Zaccheo. Sabi niya, Zaccheo, bumaba ka kaagad. Tutuloy ako sa bahay mo ngayon. Bababa ako sa bahay mo. Pupunta ako sa bahay mo. At sabi rito, sapagkat kailangan kong tumuloy sa bahay mo. Kung kayo si Zaccheo, mabibigla kayo. Kaya ka nga umakyat ng puno para makita mo siya. Yung pala, ikaw yung sadya niya. Si Zaccheo, hindi niya alam na siya ang sadya ni Jesus. Kaya nangyari ganito. Kung kayo si Zaccheo, at tinawag ka ni Jesus na sikat, at ang sabi niya rito, nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. So, makikita mo rito na napakaganda po ng first time ito na makikita mo, o first time na marinig ni Zaccheo ito. Sabi niya rito, Zaccheo. Alam niyo itong si Zaccheo, lagi ang tawag nila sa kanya, kahit yung masusunod na nabasa natin kanina lang, ang tawag nila sa kanya makasalanan eh. Kumbaga sa atin sa Pilipinas ay buhaya yan eh. Kutong yan eh. Yun ang pangalan niya.
Meron siyang palayaw. Pero, for the first time, may tumawag sa kanya sa pangalan niya. Sakeo. Sakeo. Isang napakasikat na lang tao. Sabi niya, Sakeo. For the first time, tinawag siya. At ang sabi niya rito, pupunta ako sa iyong bahay ngayon. At sabi rito, papunta ako sa iyong bahay ngayon. At sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. At makita mo rito na sabi ni Jesus sa kanya, pupunta ako sa bahay mo ngayon. Yung impact nun sa buhay ni Sakeo, yung ikaw ay nandoon. Kung ako siguro si Sakeo, baka malaglag ako nun eh. Kasi isipin mo, si Jesus ay sinisilip ko, tapos ako pa lang sadya niya. Kaya makita niyo siguro yung excitement for the first time, may tumawag sa kanyang pangalan. For the first time, mayroong tutuloy sa bahay niya. For the first time, mayroong tumanggap sa kanya. Pag kayo si Sakeo, ewan ko kung anong galak ang darating sa inyo. Kaya nga, dali-dali siyang bumaba. Alam mo, ganun din talaga pag tinawag tayo ng Panginoon. Alam mo, madaliin natin. Ma-excite tayo. Kasi excited siya sa'yo. Alam niyo po ba nung makilala ko si Lord, excited siya sa akin. Alam ko excited siya sa akin. Kaya excited din ako makilala siya. Dapat ganun po ang puso natin. No? Parang sa kayo din. Pag tinawag ka ng Diyos, excited ka. Dahil mahal ka ng Diyos, kaya kanya tatawagin. Kalahin mo walang tumatawag sa'yo, pero siya, Diyos na nagpapagaling, Diyos na kinikilala ng lahat, tatawagin ka, pangalan mo, tutuloy pa sa bahay mo. Kaya, ang nangyari talaga kay Sakeo rito, overwhelmed talaga siya. Kaya, dali-dali siya bumaba doon sa kanyang, siguro, taas doon na siya. Kahit maliit siya, siguro, ang taas niya na kasi lumaki ng gusto siya. Ganun talaga. First time mo makaranas ng ganun. Kaya, overexcited siya. No? Pero, nung pagbaba niya na ganun, eto na yung mga tao. Tingnan niyo po yung sabi ng mga tao sa paligid. Sabi niya sa verse 7, sa lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Makikituloy si Jesus sa bahay ng taong yan? Diba? Ano yan? Kolektor yan. Kung ano yan eh. Kurakot yan eh. Makasalanan yan eh. Diba yan yung, buhaya? Boss yan ng mga magnanakaw. Makasalanan. Talagang ang daming comment, no? At nandun si Sakeo sa harapan ni Jesus. At yun ang naririnig niya sa harapan ni Lord. Alam mo, sabi ni Sakeo, may sinabi siya. Para kay Sakeo, nung narinig niya yon, tumingin siya kay Jesus. Ito sinabi niya. Tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus. Si Jesus mismong sinabi niya, Panginoon, ipamimigay ko po sa mahirap at ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako'y may nadaya pa na sino man, 4 na beses, isasauli ko ito ng maka-4 na beses. Wow! Transform heart. Nagbago yung kanyang heart. Sabi niya, 4 na beses. Alam niyo po, si Sakeo ay isang Hudyo. No? Isa siyang Israelita. Alam niya yung batas. Sa batas kasi nila, pag ikaw ay may kinurakot o mayroon kang ginawang daya, tapos nahuli ka, ha? Dito hindi pa siya nahuhuli. Hindi pa na sinabi na siya ay ganun eh. Pero yun ang tingin ng mga tao sa kanya. Pag ikaw ay nahuli, ang babayaran mo ay 1.2%. Ibig sabihin, kung 100 yan, 120. Si Sakeo, hindi lang 120. 400%. 4 times. Sabi niya 4 times. Lord, parang sinabi niya, Lord, lahat-lahat. Hindi ko na ipagpapalit. Basta, sa'yo na ako. Sapat na sa akin yung may tumanggap sa akin. Sapat na sa akin may tumawag sa pangalan ko. Yun lang ang gusto ko. Kaya ako ganito. Kaya ako
ginagawa na lang ang mga bagay dahil wala nang natanggap sa akin. Pero nung tinanggap mo ko, makaapat na beses pagpapalit ko. Para lang matanggap kita sa bahay ko. Gagawin ko yun. At alam mo, sabi ni Jesus, dineclare ni Jesus sa kanya, ngayon din, ang kaligtasan ay dumating sa bahay na ito. Sa harapan ng mga tao. Daming tao nakapaligid kay Jesus. Pero ang sabi ni Jesus sa mga tao, para bang siguro, baka inakbayan niya nga si Zacchaeus dyan eh. Sabi niya, sinabi niya sa mga tao, sinasabi ko sa inyo, sa harapan ninyo lahat, ang kaligtasan ay dumating. Baka nakahawak pa si Lord, parang protection kay Zacchaeus. Zacchaeus, alam kong puso mo na totoo ka talaga. Alam ko na ikaw ay tunay na nagsisisi at ayaw mo nang mawala ang presensya ko sa buhay mo. Ito sasabihin ko sa mga tao. Ang kaligtasan dumating kay Zacchaeus. Sapagkat ang taong ito, bagamat nire-reject niyo siya, kayo lahat, siya rin ay anak ni Abraham. I-declare na Jesus na si Zacchaeus ay anak din ni Abraham. Tinatawag ng mga tao na makasalanan, tinatawag ng mga tao na outcast, tinatawag ng mga tao na hindi karapat-dapat. And yet, sabi ni Jesus sa kanya, you are a child of Abraham. You are a child of Abraham. It doesn't matter yung nakaraan mo sa kayo. Ang importante ngayon ay yung bago mo ngayon. Yung bago mong buhay na sinasabi mong ibibigay mo dahil tinanggap mo ko. At yan po ang buhay ni Zacchaeus na binanggit ng Panginoon. No? Sabi niya rito, at sinabi ni Jesus, ang kaligtasan dumating ngayon sa sambayanang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Sinadya talaga ni Jesus si Zacchaeus. Hindi alam ni Zacchaeus yun. Si Zacchaeus, ang tingin niya sa buhay niya, walang meaning. Paikot-ikot lang. Pagulong-gulong lang. Kamot na. Kung anong meron sa araw na to, lang, mabuhay lang ako, okay na ako. Walang makakapansin sa akin, wala namang okay sa akin. Pero, sabi niya, sana magkaroon man ako ng tunay na kaibigan o tunay na kakilala. At alam mo, hindi lang tunay na kaibigan ang nakilala niya. Hindi lang tunay na kakilala o tunay na magmamahal sa kanya. Alam mo mismo, yung Diyos na may gawa ng langit at lupa. Yung Diyos na nagmamahal sa lahat ng tao. Yun ang kanyang naging kaibigan. At alam mo, napaganda ng buhay ni Zacchaeus, no? Isang buhay na mapayapa. Wala na sigurong pinakamasarap sa lahat. Kundi alam mo na ikaw ay katulad ni Zacchaeus. Isang tao na punong-puno na yung puso niya. Si Zacchaeus punong-puno na yung puso niya pagkatapos nito. May kapayapaan siya, ano man ang nangyayari. May kasiguraduhan siya, ano man nangyayari sa paligid. Hindi niya alintana ang comment. Hindi niya alintana kung ano man ang nakaraan niya. Ang mahalaga sa kanya, yung kanyang bagong buhay. At yun din ang panalangin ko sa iyo. Alam mo, wala nang pinakamasarap na buhay, kapatid, o brother, o kapitbahay, o kaibigan. No? Wala nang pinakamasarap sa buhay, kundi yung magkaroon ka ng tunay na kasiguraduhan, tunay na kapayapaan. At ayon ay makakamtan mo lang pag tinanggap mo si Jesus katulad ni Zacchaeus. Alam mo, sabi ng Biblia sa 1, chapter 1, verse 12. Babasahin ko sandali ha, pakinggan mo. Sabi niya rito sa John, verse 1 and 12. Okay, babasahin ko, no? Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay binigyan niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Alam mo, ang pagiging anak ng Diyos ay nangyayari yan pag tayo ay nananampalataya at tatanggapin siya. Mukha yatang hindi kahit mo kami sa religion mo, hindi yan. Alam mo, manatili ka na sa religion mo. Manatili ka na sa pinangahawakan mo. Pero ang pinaka-importante, yung ikaw ay may kaligtasan. At siguraduhin mo yan. Lalong-lalo na ang paligid natin, kapatid. Hindi natin alam. Hindi nyo alam.
ang nasa paligid natin. Dalangin natin na mahaba pa yung ating mga buhay. Pero, masasabi ba natin yon? Walang mapagsabi niyan. Ako, hindi ko rin masabi sa buhay ko. Ang tanging alam ko lang, basta't managpalataya tayo sa Panginoon at bahala siyang mag-ingat sa atin. Mabuhay o kung mawala man, sigurado tayo na siya ang kasama natin. Ang sabi niya rito sa Bible, pag tinanggap mo siya sa puso mo, manampalataya ka sa Kanya, sabi niya, magkakaroon ka ng kaligtasan. Alam mo, puno-puno ng takot ang mga tao ngayon. Kahit saan ka magpunta, sino ang pupuntahan mo? Tawag ka sa mayor, may corona rin. Tawag ka sa governor, sila rin tinatamaan. Tawagan mo yung presidente. Yung presidente nga ng England, meron din eh. Punta ka sa bansa na maganda. Kahit saan bansa ka pumunta, walang kapayapaan. Lockdown dito, lockdown doon. Bansa nangingilabot, di nila alam kung paano pigilan ito. Kapatid, ang tunay na kapayapaan, hindi mo makukuha yan sa anumang bagay na meron ka ngayon. Alam mo, isa lang yan. Tunay na kapayapaan. Siya lang nagsabi nun. Sabi niya, bibigyan kita ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi binibigay ng mundong ito. Ayun ay kapayapaan na ano man ang mangyari sa'yo, alam mo, makakasama ka niya. At ang Diyos, ginawa niyang napakadali yung kaligtasan na ito na ibinigay niya kay Zaccheo. Alam mo, sabi ng binasa natin kanina, sino man yung naniwala at tumanggap sa Kanya. Napakadali. Kahit nandiyan ka sa lugar mo, kahit diyan ka sa upuan mo, Brad, kahit diyan sa upuan mo, sister, kahit diyan sa kinalalagyan mo, di mo na kailangan tumawag pa sa akin. Diyan lang. Kahit sabihin mo lang itong mga words nito, alam mo, kitang-kita kasi ng Panginoon yung puso mo. Kitang-kita niya yung laman ng puso mo. Sabihin mo lang sa Kanya na kailangan mo siya. Aariin Kanyang anak. At ibibigay niya yung kapayapaan na yun. Ibinibigay niya sa Kanyang mga anak. Tinan mo, ang sabi dito sa Bible, sa sino man na sumasampalataya at tumatanggap sa Kanya. Sabihin ko sa inyo kung gaano kalapit yun at kadali. Sabi ng Roma chapter 10, 9 and 10, alam mo kung gaano kalapit ang kaligtasan? Kasing lapit ng yung bibig at yung puso. Sabi ng Roma, sapagkat sa bibig ka nagsasalita at sa puso ka naniniwala. Hawak mo ang kaligtasan mo. Mayroon kang bibig para magsabi, mayroon kang puso na maniniwala. At sabi niya, sa sino mang sasampalataya sa Kanya, katulad ni Zaccheo, bibigyan niya sila ng buhay na walang hanggan. You don't know what's tomorrow, pero I will assure you, you will have peace whenever you sleep. Matulog ka ngayon, may kapayapaan ka. Pag nagising ka bukas, payapa ka pa rin. Anytime, you still have the peace of God. Oh yes, kailangan mo mag-care sa sarili mo, but you have the assurance na mayroong tunay na kapayapaan kay Jesus. At sabi niya, tanggap sa akin, sasamahan ko sila magpakailanman. Okay, hahamunin kita. Simple lang. Sabi ng Bible, no? Sa bibig tayo nagko-confess. Ibig sabihin, nagsasalita, no? At sa puso tayo naniniwala. Katulad ni Zaccheo, ginamit niya ang bibig niya, sa puso niya. Diyan na rin sa kinalalagyan mo ngayon. Kung ikaw ay nakaupo, okay na yan. Ano na lang, maging taimtim ka lang. Ipapagaya ko na lang sa iyo ang panalangin ko. Napakadali lang. Hihilingin natin na pumasok sa puso natin. Papakita ko sa iyo, ha? Ito ay laman, kapatid, no? Ito ay katawan. Pag naputol yung aking kamay, ako pa rin. Pag naputol yung dalawa kong kamay, ako pa rin ito. Tunay na ako pa rin. Kahit putulin mo yung pa ako, ito pa rin ako. Kasi ang tunay na ako, yung nasa kaloob-looban nito. Nasasaktan pa rin yun. Kahit bulag ako, masasaktan pa rin ako pag sinabihan mo ko ng masama. Kasi ang tunay na ako yung nasa loob. Okay? Ito ay physical lang. Ang tunay na tayo yung nasa kaibuturan. Puso natin. Okay? Ganyan din tayo mananalangin. Kaya hihilingin ko
na pwede ba kung kahit sa 1 minuto lang, sundan mo yung panalangin na to, no? At sisiguraduhin ko sa iyo, mararamdaman mo ang kapayapaan ng Diyos sa'yo. Okay? Ready ka na? Okay. Bibila ako ng 10. Pwesto ka. Pumesto ka lang. At para at peace ka. At may gagawin tayo, no? Simple lang. Total, ikaw lang naman. Tsaka ang Lord ang nakakakita nito. At nakakarinig. At dalayan ko na anuman ang mangyari sa gabing ito, kapatid, no? May kapayapaan. Okay? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Okay, manalangin tayo. Pakipikit mo na lang mata mo, ha? At hilingin mo na pumasok siya sa puso mo. Okay, gayahin mo ang prayer ko. Panginoong Jesus, maraming salamat sa buhay ni Zaccheo na tinanggap mo siya. Kahit ano pa siya. Ang inihiling ko sa inyo sa oras na ito, maari bang katulad ng ginawa mo kay Zaccheo, kilala ninyo ang buhay ko. Alam ninyo magsimula nung bata pa ako hanggang ngayon. Alam ninyo ang istorya ng buhay ko. Ikaw, nakakaalam ng laman-laman nito. Yung nakatago, yung nakikita, alam mo lahat ito. Humihiling ako sa iyo. Linisin mo nga yung puso ko sa oras na to. Hinihiling ko, patawarin mo ko sa lahat ng aking kasalanan. Mga nagawa ko, magsimula nung bata pa ako hanggang ngayon. Linisin mo ang puso ko. Marami pong salamat. At simula sa gabing ito, tinatanggap na kita. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Hinihiling ko na ang iyong kapayapaan ang siya nang maggabay sa akin. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa krus na ibinigay mo ang iyong buhay para sa akin. Alam ko, ano man ang mangyari, dahil tinanggap na kita, dahil pinapasok na kita sa puso ko, alam ko na mayroon akong buhay na walang hanggan. Yes, Lord, pumasok ka sa puso ko. Ikaw na maghari magsimula sa araw na ito hanggang sa dulo ng aking buhay. Maraming salamat at turuan mo ako na matuto sa iyo. Matuto na ibigay sa iyo ang buhay ko na napakahalaga pa na sa iyo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung pinanalangin mo yung panalangin na yan, kapatid, ng taos puso sa puso, alam mo sabi ng Biblia, isusulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Huwag ka matakot. Dahil ayun ang tunay na buhay. Lahat ng pisikal, tandaan mo, nawawala. Bukas makalawa, wala na rin ako. O wala ka na rin. Pero ang may iwan, yung ating mga espiritu. Babalik tayo sa Diyos. Sa alabok tayo ng galing, alabok tayo babalik. Iyon ang assurance na may buhay tayo walang hanggan sa Diyos. Kaya, i-congratulate mo sarili mo. Maghanap ka ng church na kung saan matututunan mo ang salita ng Diyos. Itinuturo ang salita niya. At matuto ka. At basahin mo. Kung mayroon kang chance, bumili ka ng Bible. At makikita mo, lalago ka at makikilala mo ng gusto si Jesus. At ma-excite ka kung kaano niya kamahal ang mundong ito. Okay? God bless you. At maraming salamat sa inyong mga nakinig. Sa mga kapatid ko kay Jesus, salamat sa inyo na mga nakinig at pagpalain kayo ng Panginoon. Bago po ako magtapos, no? Kaninang umaga, bago po ako gawin ito, sabi ko gagawin ko ito, Panginoon, gusto ko ipanalangin kayo sa oras na ito, no? Bago po ako magwakas. Maaari po ba ipanalangin ko kayo? Kung kayo po ay may nararamdaman sa inyong mga sarili, kung may takot ka sa iyong buhay, o family mo, alam mo ang Diyos, makapangyarihan siya. Ako naniniwala, alam niya ang nangyari sa mundong ito. Anong kadahilanan? Marahil, yun ay malalim. Sabi ng Isaiah 55,
Ang aking paraan ay hindi nyo paraan. Ang kaisipan ko, hindi nyo kaisipan. Marahil din natin maisip sa kaisipan ng Diyos, bakit niya pinayagan niya. Pero ang tanging alam ko, mabuti ang Panginoon. Kaya kanyang ingatan. Kung ikaw ay may takot, may kaba, may pangamba, dalahin ko na pagpalain ka ng Panginoon sa gabing ito. Gusto kita ipag-pray. Kahit sino ka man. I pray na darating sa iyo ang kapayapaan ng Panginoon sa oras nito. Hihilingin ko sa Panginoon na dumating sa iyo. Tapos doon na tayo magtapos. Okay? So I like to pray for sa iyo, no? Alam mo, itong kamay na ito, kamay lang ito. Pero dalahin ko na ito ay dadako sa iyo. At ang biyaya ng Panginoon, binibigay niya sa akin, mapasayo rin. Hihilingin ko ito sa kanyang pangalan. Maniwala ka, kapatid. Kaya kang hipuin ng Panginoon. Kaya kanyang pagalingin. Kaya kanyang bigyan ng kapayapaan. Panampalatayanan. Panginoon, marami pong salamat. Pinupuri kita mong banal sa araw na ito. Pinapasalamatan. Salamat dahil katulad ni Zaccheo, ganun din ang buhay namin. Naghahanap kami ng tunay na magmamahal sa amin, magbibigay sa amin ng tunay na kapayapaan. Salamat at nakilala ka na, kinilala mo kami, pinuntahan mo kami, at salamat binigyan mo kami ng puso na tumanggap sa iyo. Kaya ngayon ang kapayapaan mo ay nasa amin. Lord, dalahin ko sa mga kapatid kong ito. Lord, I pray in the name of Jesus. Sa kapatid kong ito, Lord God, na mayroon siyang pangamba, mayroon siyang takot. Dalahin ko dumating sa kanya ang salita mo na huwag kang matakot sapagkat sasayo ako. Lord, dalahin ko in the name of Jesus. Sa kapatid na ito na may sakit. Kung ikaw naman ay may karamdamang kapatid, panampalatayanan natin ang Panginoon. Ilagay mo yung kamay mo sa masakit. Just believe. Just believe. Let's pray. Ilagay mo doon sa masakit sa iyo. Kung yan ay balakang, o ay yung balikat, o balakang mo, o liig mo, wherever. Pwede ba ilagay mong kamay mo? Wala mawawala sa iyo. Let's believe the Lord sa kanyang miracle. No? And believe na kaya kang pagalingin ng Lord. Hilingin natin sa kanya. Father, pakinggan mo, Lord, ang aming panalangin. Lord, in the name of Jesus, in Jesus' name, in the name of Jesus, Father God, I ask from you, I ask in the name of Jesus, na ibaba mo po ang iyong mapagparang kamay ng kagalingan sa kapatid kong ito. In Jesus' mighty name, in the name of Jesus, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. At ipuin ka ng Panginoon sa oras na ito. Thank you, Lord. Amen. Amen and amen. Okay, God bless sa inyo mga kapatid. At if you pray that prayer, I pray na pagpalain ka ng Panginoon ng kalubusan. Lubos-lubos kayong pagpalain. Amen? So God bless you. Okay, mag-close na po tayo sa prayer, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Pinapupurihan ka namin. Dinadakila. Salamat po sa mga kapatid na ito na nakiayon at sumama sa araw na ito. At pagpalaan niyo po ang simula ng aming pag-aaral ng iyong salita. Dalahin ko, Panginoon, na lumawak ang aming kaalaman sa iyong salita. Dalahin ko na ang Luke chapter 19 ay maging blessing sa mga kapatid kong ito, Lord. In Jesus' name. At iingatan niyo, Lord, ang mga kapatid kong ito wherever they are. I ask na yung biyaya mo, yung grace mo, yung pag-ibig mo ay dumali po sa kanila sa oras na ito, whether they are in their bed, whether they are in their sofa, kahit na sila ay nasa kanilang mesa, sila man ay nasa kanilang matahanan, o sila ay nasa labas ng bahay. Sino man nakikinig ng mga salitang ito, Panginoon, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, ang iyong kapayapaan ay sumakanila, Panginoon.
Hallelujah. Ibibless kita kapatid sandali, no? This is my prayer for you. Ang kapayapaan ng Panginoon, ang kanyang kalakasan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang biyaya, ito ay bumuhos ng bumuhos sa iyo. Ngayon at magpakailanman, tanggapin mo to nang may pasasalamat sa pagsasabi ng Amen. Ang ibig sabihin ng Amen ay, Yes, Lord. Siya nga po, Lord. Sabihin natin, Amen. Amen. At Amen. Amen. To Jesus be the Okay, glory. God bless sa inyo mga kapatid. So, salamat sa inyong mga nakinig at nanood at sa mga family, mga first-timer na nanood. I pray, I will see you again next Wednesday for another online Bible sharing. Okay, God bless sa inyo. This is Pastor June. Bye-bye.